Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw mga bata, tayo ay nasa ika-8 linggo ng ating aralin sa Mother Tongue na may paksang mga pinaikling panghalip. Ano ang target ko? Ikaw ay inaasahang nakatutukoy ng mga pinaikling panghalip na kapagtatambal ng mga salita sa mga larawan at mga bagay ng titik H. Nakapagsasama ng mga tiyak na letra sa pagbuo ng mga pantig at mga salita na nag-uumpisa sa titik H. Sagutin natin ang ano ako magaling. Paano to? Bilugan ng titik ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod na panghalip ang nagpapakita ng wastong Isipin ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang A, tayo'y. Pangalawang tanong, tukuyin ang pangungusap na nagpapakita ng tamang pagpapaikli ng panghalip. Tingnan ang mga pagpipilian. Pangatlong bilang, si Linda ay mabait, blank hindi nakakasakit sa kapwa niya bata. Alin ang tamang pagpapaikli ng panghalip ang dapat gamitin sa pangungusap? Ang tamang sagot ay titik C, siyay. Pang-apat na bilang, ang mga sumusunod na salita ay mga panghalip. Alin ang may wastong pagpapaikli nito? Ang tamang kasagutan ay titik A, kami. Pang-5 bilang, si Haruki at ako ay nasa kusina. Kami ay blank maghuhugas ng pinggan. Tukuyin ang wastong pagpapaikli ng mga panghalip na nasa loob ng panaklong. Ang tamang kasagutan ay letter C, kami. Ano ang balik tanong ko? Base sa ating mga nakaraang alarin, tinukoy natin ang mga panghalip. Ano nga ulit ang panghalip? Ang panghalip ay mga salitang panghalili o pamalit sa ngalan ng tao. Ito ay ang mga sumusunod. Ako, ikaw, siya, sila, kayo, kami, at tayo. Halimbawa, ako ang bunsong kapatid ni Jeremy. Ang ginamit na panghalip ay ako. Pangalawang halimbawa, ikaw ba ang magluluto ngayon? Ang ginamit na panghalip ay ikaw. Pangatlo, siya ang kasabay ni Natalie pauwi. Ang panghalip na ginamit ay siya. Ngayon naman mga bata, sabayan niyo ako sa pagbasa ng isang tula na may pamagat, kami mga kaibigan. Kami iyong gamit sa paaralan. Kailangan mo sa iyong pag-aaral. Sa bag mo, kami di mawawala. Kung ikaw ay maingat at di pabaya. Ako'y susi ng karunungan at kaba ng maraming yaman. Malayo at malapit iyong mararating. Kung ako ay lamang iyong babasahin. Makikita natin sa ating binasang tula ang mga pinaikling panghalip na ginamit katulad ng kami at ako. Ito ay mga salitang panghalip na may wastong pagpapaikli. Halimbawa, si Bessie at Harold ay nasa kusina. Sila'y tutulong sa kanilang ina sa pagluluto. Ang ginamit na panghalip ay sila ay. Ito ay naging sila'y. Pinalitan natin ang titik A ng kudlit. Kaya ito ay naging sila'y. Pangalawang halimbawa, Mang Rolando ang pangalan ko. Isang food delivery. Ako'y masaya at maingat na paghatid ng mga in-order ninyong pagkain. Tayo naman ay gumamit ng panghalip na ako ay. Inalis natin ang titik A at pinalitan natin ito ng kudlit. Pangatlong halimbawa, Katoliko, Muslim at ibang Kristiyano ay tumatawag sa Panginoon. Lahat tayo'y magkaisang manalangin at magpasalamat sa Kanya. Tayo ay gumamit ng panghalip na tayo ay. Inalis natin ang titik A at pinalitan ito ng kudlit.
Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga pinaikling panghalip. Ngayon naman, basahin natin ang mga salitang nagsisimula sa titik H. Ano ang tunog ng titik H? Ito ay may tunog na ha, ha, ha. Basahin natin, hermano, hito, hari, halaman, hikaw, hamon. Ganito naman ang wastong pagsulat ng titik H. Subukan ito sa inyong mga kwaderno. Ano pa ang gagawin ko? Para sa gawain isa, panuto, tukuyin ang salitang may wastong pagpapaikli. Isulat sa inyong sagutang papel. Para sa gawain dalawa, panuto, tukuyin ang wastong pagpapaikli ng mga panghalip na nasa loob ng panaklong. Sulat ang inyong sagot sa mga module. Para sa gawaing tatlo, panuto, piliin sa hanay B ang tinutukoy na larawan sa hanay A. Sulat ang inyong sagot sa kwaderno. Gawaing 4, panuto, ayusin ang titik upang mabuo ang mga salita. Ano ang natamo ko? Tandaan, sa pagpapaikli ng isang salita, ang titik A ay napapalitan ng kudlit. Ito ang wastong pagpapaikli ng mga salitang panghalip gamit ang mga kudlit. Sila'y, ikay, tayo'y, ako'y, siya'y. Sa tulong ng inyong mga magulang, sagutin ang mga sumusunod na gawain. Panuto, tapusin ang talata. Punan ng panghalip na may wastong pagpapaikli mula sa loob ng panaklong. Gawin ito sa inyong mga modules. Kamusta na ang target ko? Panuto, piliin ang titik ng wastong sagot. Para sa panghuling gawain, isulat sa kwaderno o papel ang malaki at maliit na titik H at gawin ang refleksyon. Masayang pagbabahagi. Thank you.